Bago po tayo magumpisa, gusto ko po magpasalamat sa lahat ng masugid na sumusubaybay. Marami pong salamat sa inyong lahat. Lalo na po sa mga solid subscriber. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin ang button. Marami din pong salamat sa mga masipag mag-share. Handa ka na ba tanong ng photographer? Okay, isang malaking ngiti. Kathy Regan, palagi kong aalalahanin ang laban sa Fairfield, ang isang huling sipa sa championship sa senior high. Hunter McCaffrey, palagi kong aalalahanin ang mga pakikipagrelasyon sa mga magagandang babae. Si Cindy K, Tina B, Michelle H, maraming dapat alalahanin. Palagi kong aalalahanin ang lahat ng masasayang pakikipaglaban sa mga champions kasama ang grupo. Palagi kong aalalahanin ang Math Club Madmen na gumagawa ng peking ID na tumatagal lang ng 6 na segundo. Palagi kong aalalahanin ang senior prank Troy Kakyon at ipinakita ang maraming masasayang alaala ng senior school. Matthew Kidman, palagi kong aalalahanin at biglang napahinto ito. Tumingin sa paligid, nakakita ng naghahalikan at mga nagkakasiyahan at iba pa. Nag-isip siya ng ilalagay sa kanyang papel, kailangan nilang gumawa ng quotes na hindi lalagpas sa 150 letters kasama ang mga punctuation mark. Nagpakita siya ng mahusay na pamumuno. Wala kaming pag-aalinlangan na siya ay magiging mahusay na politiko ng Washington, ang Award Brightness Leader for Tomorrow, Matthew Kidman. Lumakad si Matthew sa entablado at kinuha ang award. Biglang narinig ang malakas na ring. Palatandaan nito na tapos na ang klase. Naglakad ang grupo ni Matthew palabas ng classroom. Mayroon ka bang init sa katawan? Tanong niya sa kanyang isang kasama. Wala sagot nito, baka mayroon. Ikaw, tanong niya sa isa pa sa kabila, kailangan ko ring maranasan iyan. Isang lalaki ang sumisigaw na nag-MC sa loob ng court. Ang sinasabi ko, ang prompt na ito, ay magiging masaya, nararamdaman niyo ba ako? Ang mga security ay magiging mahigpit, ang lahat ay masasayang ang libreng palabas. Biglang kinuha ang microphone, at pinapatigil ang estudyante na nagsasalita, ibinigay ang microphone at sumayaw sa likod. Hindi na ako makapaghintay, ngayon nandito na ang inyong Student Council President, na may kaunting announcement. Maraming salamat Mr. Salinger, wika ni Matthew. Pumalakpak ang dalawang kaibigan nito at may mga kaunti. Tumingin si Matthew sa paligid na nakatahimik at hindi na kasing ingay at saya kanina. Panimula nito, kamusta kayong lahat? Okay, magsimula tayo sa pagkuha ng mga medyo bata. Nagawa natin palakihin ng $25,000. So pwede nating madala si Tom Young palabas ng Cambodia, at dalhin siya dito upang mapag-aralan ang Westport. Pumalakpak ang dalawang kaibigan nito at wala nang iba pa. Nagpadala ito ng bagong tape. Sumigaw ang mga crowd ng pambabara. Balisang binuksan ni Matthew ang big screen upang ipakita ang video. Pinupuri nila ito, pero ang makikita sa mga galaw at mga salita nito ay pang-iinsulto. Natapos na ang general meeting. Lumabas ang mga estudyante, at pinanood ng grupo ni Matthew. Paano nila nagagawang pumasok sa eskwela araw-araw, at pagkatapos ay pupunta sa beach, ito ay dahil wala silang pakialam. Tumingin si Matthew sa mga ito, at nag-focus sa babaeng buhat ng lalaki. Tumingin ang babae sa kanya, na parang may ibig sabihin. Pumunta tayo sa kanila, wika ni Matthew sa dalawang kaibigan. Seryoso ka, sagot ng isa, basta gawin na lang natin, sagot muli ni Matthew. Bakit, sagot ng isa pa? Dahil, ang ibig kong sabihin ay wala tayong ginagawa na kahit ano. Ang ibig kong sabihin ay gagraduate na tayo, kailangan nating gumawa ng kahit ano. May gagawin ako, pupunta ako sa klase, wika ng kaibigan nitong nakasalamin. Clits, hindi na ito mahalaga ngayon, sagot ni Matthew. Bakit hindi kayo pumunta, sagot ni Clits. Tara, pumunta tayo, yaya ni Matthew sa isang kaibigan. Sagot nito, ang beach ay para sa mga homosexual. Alam nyo guys, kayo ang homosexual. Si Matthew ay lumabas at naglakas loob sumunod sa mga ito. Dalawang lalaki ang kumuha ng papel at tinakpan ang plaka ng sasakyan. Si Matthew ay muling lumingon sa building kung nasaan ang kanyang mga kaibigan. Umaandar ang sasakyan, na may grupo ng estudyante. Si Matthew ay sumakay din sa kanyang kotse. Ilang mga sasakyan ang may mga sakay na mga magagandang mga babae at mga lalaki. Si Matthew ay naglakas loob at nag-seatbelt.
Isang police officer ang nakahinto sa kanyang sasakyan, at nakita ang sasakyan na may takip ng papel ang plaka. Mabilis itong lumabas upang pigilan ang sasakyan. Sinigawan siya ng mga ito at pinagbabato, mga nasa 5 ang sasakyan na dumaan. Ang huling sasakyan ay may puwet ng babae na nakalabas, nakaupo ito sa bintana. Dahil si Matthew ang huling umalis, pinipilit niyang humabol, kaya naman medyo malayo na ang pagitan. Nang makita niya ang police car, at ang driver seat ay maraming kalat na naibato ng mga estudyante. Nang nilagpasan niya ito, hinabol siya ng pulis. Nagwangwang ito, at mabilis na tumapat sa bintana, at pinapatigil siya, ilang beses siyang sinabihan. Pero lalo niyang binilisan. Biglang isang malakas na ingay ang narinig niya. Sumalpok ang sasakyan ng pulis. Umuwi si Matthew sa kanilang bahay. Bago pumasok, nakakita siya ng isang magarang sports car, tiningnan niya ito habang papasok sa kanyang bahay. Nagbabaka sakali na makita ang may-ari. May bagong lipat sa tabi nila. Bago tuluyang pumasok, tumingin pa muli siya dito. Pagpasok niya sa loob, nakita niyang may pagsasalo. Puna ng kanyang mama, mabuti at maaga ka umuwi. Kailangan kong gumawa ng speech, sabay binati agad ni Matthew ang mga ito. Hello po Mr. Peterson. Itinamo naman ito ng lalaki, Mr. President Peterson. Nilipad ka na patungo sa Georgetown. Binati si Matthew ng mga ito. Ano ang speech na gagawin mo? Tanong sa kanya. Tungkol ito sa scholarship, upang makapasok ako sa Georgetown, medyo mahal doon, sagot ni Matthew. Anong klaseng scholarship ang gagawin mo? Tanong ng president. Ito ay para sa mga estudyante. Magde-demonstrate sa paghihimay ng mga ugali, sagot niya. Sigurado ako na makukuha mo iyan. Maraming salamat, ang ibig kong sabihin, sana makuha ko. May mahigpit na competition, at kailangan lang nilang kumuha ng isa sa amin, kaya kailangan kong pagbutihin ang aking talumpati, paliwanag ni Matthew, sabay huminga ng malalim. Kinagabihan, lumabas siya ng bahay upang magtapon ng basura, at habang naglalakad siya sa labas, ay sinasaulo niya ang mga sasabihin. Makipag-eye contact, maging charming, sinabi ni John F. Kennedy, hindi ito tungkol sa magagawa sa iyo ng bansa, kundi ano ang iyong magagawa para sa bansa. Biglang nakita niya muli ang mamahaling sports car kaninang umaga, pero ngayon kasama na ang driver o may-ari nito. Isang magandang babae na blonde, na may dalang mga gamit at kasuotan, na nakahanger pa. Pinagmamasdan ito ni Matthew, napatingin din ang magandang babae, ilang hakbang din ang kanilang titigan. Si Matthew ay patuloy lang hanggang bumangga ito sa lata ng basurahan, umiwas ng tingin ng magandang babae at ngumiti ito ng disente. Si Matthew ay nakatingin pa rin dito. Sumulyap muli ang babae sa huling pagkakataon. Si Matthew ay nakatayo na lang at pinagmamasdan ang babae hanggang makapasok ito sa pintuan. Nang makabalik siya sa kanyang kwarto, tumawag siya sa kanyang kaibigan at sinabi ang tungkol sa magandang babae. Makinig ka, hindi ko kilala ito, pero siya ay hindi ka panipaniwala, mayroon siyang napakagandang ngiti, para siyang anghel, kailangan mo siyang makita. So, binunggo mo ba siya? Tanong ng kaibigan nito habang nanonood ng adult. Oo, binunggo ko siya, sagot ni Matthew. Tama, iyon ang ginagawa ng mga lalaki, sagot ng kaibigan, habang patuloy pa rin nanonood ng adult movie. Habang nakikipag-usap, nakita ni Matthew ang magandang babae sa bintana na nagpatong ng gamit sa kama. Sobrang hot niya, nawikan ito. Mabilis na sumagot ang kaibigan at bumangon pa sa kama, kinuha ang remote, at tinanong, anong channel pre? Hindi, ang babae sa kabilang bahay. Nakikita ko siya sa aking bintana. Ano ang sitwasyon? Excited na tanong ng kaibigan nito. Sino ang babaeng ito? Tanong ni Matthew sa sarili. Ano ang sitwasyon? Tanong ulit ng kaibigan nito, kalma wika ni Matthew sa kaibigan. Hindi, ikaw ang kumalma, magpapalalaki ka at pumunta doon, payo ng kaibigan sa kabilang linya. Sabihin mo na ang gusto mong sabihin, sagot ni Matthew. Gumawa ka ng kahit ano, malakas na sabi ng kaibigan, at narinig ang ungol nito. Biglang naitanong ni Matthew, Buddy, anong ginagawa mo? Seryoso ako. Sinasabi ko sa iyo na ginagawa mo akong katawa-tawa, habang nanonood ka niyan at nakikipag-usap sa akin. Tumahimik ka, pag-aralan mo na itong gustuhin, sagot ng kaibigan niya sa kabilang linya.
Si Matthew naman ay nakita na ang magandang babae ay nagtatanggal na ng pangtaas na damit. Tinapos na ni Matthew ang tawag. Nagtanggal na rin ang magandang babae ng pantaas. Tumawag ang kaibigan ni Matthew, "Buddy, ano na ang nangyayari?" Ngunit pinatay lang ito ni Matthew. Nakatitig na lang si Matthew sa kabilang bintana, pinagmamasdan ang pagbaba ng masikip na pantalon nito, hanggang nakita na ang pulang tibak underwear. Kitang-kita ni Matthew ang balingkinita na katawan nito. Biglang lumingon ang babae sa bintana, mabilis naman at kinakabahan na nagtago si Matthew, bigla itong umupo. Ngunit nakita na siya ng magandang babae. Ilang minuto siyang umupo sa bintana bago nagpa siya na sumilip. Dahan-dahan siyang sumilip ngunit patay na ang ilaw ng kwarto, at wala na ang babae. Bumalik si Matthew sa pagkakaupo at humihingal. Tumunog ang pinto sa labas at mabilis na nagpunta ang magandang babae sa bahay nila. Biglang tumunog ang kanilang doorbell. Siya ay kinabahan at medyo nakadapa na sa sahig. Humihingal si Matthew at malakas ang pintig ng puso. Tumatawag ang kanyang mga magulang sa ibaba. "Matthew, bumaba ka dito." Si Matthew ay bumaba ng hagdan na kumakaba. Nakita ang kanyang mama at papa kasama ang magandang babae, at ang mga ito ay nakatingin sa kanya. Nasa taas pa lang siya ng hagdan ay tinanong na siya ng kanyang papa, "Ano ang ginagawa mo sa taas?" "Wala," namumula niyang sagot. "Bumaba ka dito," sabi ng kanyang papa. Habang bumababa tumingin siya sa babae. Nakatitig ito sa kanya, at nakataas ang isang kilay, walang reaksyon. Siya si Daniel, kilala mo si Mrs. Clark sa susunod na pintuan, si Daniel ang kanyang apo, wika ng kanyang mama. May sinabi sa amin si Daniel na napaka-interesado, wika ng papa nito. Si Mrs. Clark ay nasa Africa ng 2 linggo kasama ang kanyang church group, alam mo ba yun? Tanong ng mama niya. Sasagot sana si Matthew, pero umiling na lang siya. Nagpatuloy ang kanyang mama. Si Daniel ay mula sa Los Angeles, at siya muna ang magbabantay ng bahay ng kanyang auntie. Bakit hindi mo siya ipasyal sa paligid? Matalim lang itong nakatingin sa kanya. Lumabas sila at sumakay sa magarang sports car ni Daniel. Habang umaandar ang sasakyan, matagal na katahimikan. Kahit kinakabahan, si Matthew ay nagsalita. "Alam mo ba, mahaba ang kalsada na ito?" Naiinis si Daniel at inihinto ang sasakyan sa gilid. Nagtanggal ito ng seatbelt, at tumingin kay Matthew. Nanlaki ang mata ni Matthew, at nagtanong, "Ano ang gagawin natin?" Sumagot si Daniel, "Nagustuhan mo ba ang nakita mo?" "Ano ang sinasabi mo?" tanong ni Matthew. Tahimik lang na nakatingin ito pabalik. "Nagkataon lang na bigla kitang nakita, hindi ito big deal." Ngumisi si Daniel. "Ang ibig kong sabihin ay big deal ito, hindi ko ito." Hindi na tinapos ni Matthew ang sasabihin, humingi na lang ng tawad at yumuko. Tumingin si Matthew dito. "So paano ang gagawin natin tungkol dito?" wika ni Daniel. "Sinabi ko na sorry, nag-sorry na ako." Nagtitigan silang dalawa, at nagtanong si Matthew, "Bakit?" "Nakita mo ako," wika ni Daniel. Tumawa si Matthew at na-pick up ang gustong ipagawa ni Daniel. "Hindi ako pwedeng maghubad dito." Tahimik lang na nakatingin si Daniel. "Seryoso ka?" tanong ni Matthew, sumagot si Daniel sa pamamagitan ng pagtaas ng isang kilay. Hindi sagot ni Matthew, hindi ito mangyayari, mariin itong sagot. Ilang sandali ang lumipas, ang front light ng sasakyan ay sumindi. Nakatayo si Matthew sa harapan, at underwear lang ang suot. "Hindi, tanggalin mo lahat," wika ni Daniel. Bumusina si Daniel, at tumawa. Isa siyang siraulo. Walang nagawa si Matthew kundi tanggalin ang natitirang saplot. "Ayan, masaya ka na ba?" Biglang yumundar ang sasakyan at sasagasaan si Matthew, ngunit mabilis siyang umiwas. Kinuha ni Daniel ang underwear nito at nagpatuloy sa pagpapaandar ng sasakyan. Hinabol ito ni Matthew ngunit wala siyang nagawa. Naglalakad siya na may suot na malaking salbabida. Dumating muli ang sasakyan ni Daniel mula sa likuran at umaandar kasabay ni Matthew. "Isa kang siraulo," wika ni Matthew na patuloy, na mabilis na naglalakad. "Hindi ka nakakatawa," ngunit si Daniel ay masaya na tumatawa sa loob ng sasakyan. "Buksan mo ang pinto at papasukin ako," reklamo ni Matthew. Binuksan ni Daniel ang pintuan ng sasakyan at pumasok si Matthew. Sinabi ni Matthew na nakangiti, "Hindi ito nakakatawa." "Medyo nakakatawa ito," kaunti sagot ni Daniel. Nagpatuloy ang sasakyan at huminto sa isang shop.
Si Daniel ay nakangiti at gumuguhit ng larawan. Nagtanong si Matthew, "So, ano pa ang ginagawa mo maliban sa pag-torture ng tao?" "Seryoso ako, ano pa ang tungkol sa iyo?" "Hindi ko alam, siguro ay gusto ko nang huminto sa trabaho ko at magsimula ng bago, siguro sa kolehiyo," wika nito habang patuloy na gumuguhit. Nag-ipon ng lakas ng loob si Matthew, at nagtanong, "So, mag-isa ka lang dito o ano? Magtanong ka lang, masayang wika ni Daniel. "May boyfriend ka na ba?" tanong ni Matthew. Wala, casual na sagot ni Daniel. "Hindi mo ba ako tatanungin kung may girlfriend ako?" Hindi casual uli na sagot nito. "So graduating ka na pala, so ano ang pinaka nakakalokong bagay ang nagawa mo sa nakaraan?" "Mahirap sabihin dahil marami na akong kakaibang nagawa." "Nakaranas ka na ba?" tanong ni Daniel. "Hindi pa," alanganin na sagot ni Matthew. "Yan nga ang problema ko." "Sa inyong girlfriend," sagot ni Daniel. Tahimik lang si Matthew. Naiintindihan naman ito ni Daniel na wala pa itong nobya. "Ayusin natin ito, kailangan mo ng isang babae." "Ano kayang klaseng babae?" at nagpatuloy sa pagguhit ng larawan. "Siguro ay dapat cute," wika ni Daniel. "Tama, dapat cute," sagot ni Matthew. "Siguro ay dapat yung mapapatawa ka, dapat kailangan din na maitutulak ka at susuporta. Babaeng kaya ipagawa sa iyo ang mga bagay na hindi mo kayang gawin," wika ni Daniel, "katulad ng paghuhubad sa gitna ng kalsada," sagot ni Matthew. Iniabot ni Daniel ang natapos na larawan, isang babaeng mahaba ang buhok at may makapal na lipstick. Natapos sila sa pag-inom ng kape at umuwi. Sa loob ng sasakyan, pinagmamasdan lang ni Matthew ang magandang si Daniel. Dinagtagal nakarating sila sa bahay. "Maraming salamat sa pagpasyal," wika ni Matthew. "Walang problema," sagot ni Daniel. Tumingin si Matthew sa paligid at nag-iisip ng sasabihin, ngunit walang maisip, at nagsabi na lang ng magandang gabi, habang napapahinga ng malalim. "Magandang gabi din," wika ni Daniel. At nang bababa na sa sasakyan, ay hindi makaalis, naka-seatbelt pa pala ito, ngumiti na lang si Daniel. Kinaumagahan, sa isang scrimmage gym. Ikinuwento ni Matthew ang nangyari kinagabihan sa kanyang kaibigan. "Good night lang, bakla ka ba, hindi mo man lang sinubukan," wika ng kaibigan nito. "Una sa lahat, matanda ka na. Pangalawa, ang sitwasyon ay wrong timing," sagot ni Matthew. "Nagpunta siya sa bahay ninyo, at nakita mo na nakasuot siya ng underwear ng isang stripper," paliwanag ng kaibigan nito. Dapat ay hinalikan ko siya, sa isip ni Matthew. Sa loob ng klase habang nagtuturo ang professor ni Matthew. Si Matthew ay walang focus. Napatingin ito sa labas ng bintana at nakita si Daniel na nakasandal sa kanyang sports car, na nakatingin din sa kanya mula sa sasakyan. Sumenyos ito na lumabas. Tinatawag siya nito sa pamamagitan ng paghila ng lubod kahit wala naman. Itiniklap ang notebook at palihim na lumabas ng klase, at tumakbo patungo sa sports car ni Daniel. Tumalon ito pasakay habang umaandar. Habang umaandar ang sports car, nadaanan nila ang pulis na dating humabol kay Matthew. Hinindatan lang ito ni Daniel at nag-flying kiss. Natulala ang pulis sa ganda ng isang magandang dalaga na blonde. Nakatingin lang si Matthew sa pulis at nakangiti. Pinaandar ni Daniel ang kanyang sasakyan ng mabilis. Sa loob ng klase, sabi ng professor, "Good news ladies and gentlemen, it's quiz time," wika ng professor, at nang magbibigay na kay Matthew ng exam paper, nagulat ito dahil nawala na sa kanyang upuan. Sa sasakyan nakaupo lang ito at relax na nakatingin kay Daniel. Si Daniel ay masayang pasulyap-sulyap dito. Lumipas pa ang ilang masasayang mga araw. Siya si Mayong Sok, isa siyang matalino. "Nag-ipon kami ng pera para makapunta at makapag-aral siya sa aming paaralan," kwento ni Matthew. "Sinong kami?" tanong ni Daniel. "Ako, pero, alam mo ba na baka siya na ang susunod na Einstein? Alam mo, ang ibig kong sabihin ay kaya mong gumamot ng cancer." Nagtitigan lang sila ng mata sa mata, pero matagal nang nakatitig si Daniel sa kanya. "Umalis na tayo," wika ni Daniel. Sa loob ng sasakyan, nagmaneho lang ito at nakangiti. Huminto sila sa kalsada at nagtanggol ng seatbelt si Daniel. Lumabas ito sa sasakyan at tumakbo sa madilim. Hinabol ito ni Matthew at hinanap. Sumilip sa bakod at nakita si Daniel. Naghubad ito. "Daniel, umalis na tayo dito, at paano mo nalaman na walang tao dito?" pangungumbinsi ni Matthew.
Hindi ko alam, sagot ni Daniel. Hindi maganda ito, sagot ni Matthew. Pero nang makita niya na si Daniel ay naka-two-piece na lang, mabilis din siyang naghubad at lumusong sa swimming pool kung nasaan na si Daniel. Boxer, wika ni Daniel. Palagi akong nakasuot ng boxer. Habang naliligo, panay sulyap ni Matthew sa bintana ng bahay, at kinakabahan. Ano ang pinaka nakakabaliw na ginawa mo sa nakaraan? Tanong ni Daniel. Nagtitigan sila ng seryoso habang magkalapit. Biglang sumindi ang ilaw. Nakita ni Matthew ang loob ng bahay at nakilala ang tao. Siya si Mr. Salinger, siya ang aming principal. Seryoso ako, umalis na tayo. Tumatawa lang si Daniel, hindi ito nakakatuwa, wika ni Matthew, na hindi mapakali sa kaba. Tinawag siya ni Daniel ng 2 beses. Biglang napansin ni Mr. Salinger ang labas at nagpunta dito, tumingin sa bintana, at nakita ang 2 tao na tumatakbo palayo sa swimming pool. Sa bahay nila Eli, seryosong nanonood ng adult si Eli, habang si Klitz ay nagreklamo. Buddy, hindi ako komportable na manood nito, tumahimik ka, wika ni Eli habang humawak sa tuhod ni Klitz. Mabilis na pinalo ito ni Klitz. Nagring ang doorbell. Binuksan ito ni Eli at nakita si Daniel na nakatayo sa labas. Basa ako, pwede ba akong pumasok, wika ni Daniel. Hindi nakapagsalita si Eli. Sumilit din si Klitz. Nagtinginan ang mga ito. Biglang nagpakita si Matthew. Hello guys, siya nga pala si Daniel, nakangiti nitong sabi. Malamang ikaw si Eli at ikaw si Klitz. Tara, lalabas tayo, aya ni Matthew. Pwede ba akong mag-bathroom sandali, request ni Daniel. Masaya itong nakangiti, at naglakad patungo sa bathroom. Pinanood nila ito at kitang-kita ang core body nitong katawan. Ilang sandali ang lumipas, dumating sila sa isang party. Pinangunahan ni Daniel ang paglalakad, nakasuot ito ng bra at fit jeans at isang Amerikanang kulay brown na hindi nakabutones. Habang naglalakad, napatingin ang iba dito. Nagtanong si Klitz, Buddy, ano ang gagawin natin dito? Guys, seryoso, pwede tayong ma-trouble dito anumang oras, wika ni Eli. Tumingin lang si Daniel sa mga ito, patuloy na naglakad at pumasok na sa pintuan ng bahay. Nagpunta ito sa bandang gitna. Nang makita sila ng grupo, lumapit ang 3 lalaki. Nakita ito ni Matthew, Daniel, ano ang gagawin mo? Lumapit na ang lalaki, at binati sila. Ito ba ay party mo, tanong ni Daniel. Hindi, sa kaibigan ko ito. Ako nga pala si Hunter, pakilala nito. Ako si Daniel. Binati ni Hunter si Matthew, kamusta buddy? Pwede ko ba kayong ikuha ng inumin? Sige, sagot ni Daniel. Biglang dumating mula sa likuran ng isa sa mga lalaki kanina at umakbay kay Matthew, at sinabi, pwede bang sumama ka sa akin sandali? Napatingin si Daniel. Okay lang iyon, magkakilala sila. Ganoon ba, sagot ni Daniel. Habang naglalakad palayo si Matthew na akbay ng lalaki, sinabihan ito. Ang party na ito ay puno na, kailangan munang umalis, wika ng lalaki. Talaga, tanong ni Matthew, at nag-iisip, pero kasama ko siya, reklamo nito. Okay lang, kami na ang mag-aasikaso sa kanya. Nakatingin lang si Matthew kay Daniel at Hunter. Sinabi muli ng lalaki ayon ang pinto at iniwan na siya. Tumingin siya sa paligid at pati sa kanyang mga kaibigan, at hindi komportable dahil siya lang ang pinapaalis. Ilang sandali na nakatayo siya sa pintuan. Isang lalaking medyo lasing ang umakbay sa kanya at pinag-usapan si Samyong, gusto ko siya, wika ng lalaki. Habang nag-uusap ang lalaking nakainom ay isinama uli siya sa loob. Nang nagkakamabutihan na si Hunter at Daniel, mabilis siyang pumunta sa pwesto ng mga ito at hinarang si Hunter. Biglang hinalikan ni Matthew si Daniel. Naghalikan ito na parang walang tao sa paligid. Matagal ito, at napaalis na lang si Hunter. Kinaumagahan, pagpasok sa campus, nasalubong ni Matthew ang principal, at nakita siya na medyo kakaiba. Proud siyang naglalakad. Biglang humabol ang kanyang kaibigan at isinama siya sa studio. Pinalabas ang lahat ng tao sa studio. Pinaupo si Matthew at isinaksak ang VHS tapes. At pinanood ang tape, ang palabas ay Taekwondo Martial Arts. Maya-maya pa ay naging Taekwondo porn. Pinanood ito ni Matthew at habang nagtatagal nakita niya si Daniel. Nag-react siya, hindi siya iyan. Siya iyan, sagot ng kaibigan. Hindi siya iyan, pagulit ni Matthew. Sa maniwala ka o hindi, isa siyang porn stars.
Galit na lumabas si Matthew sa room. Umabo si Eli. Buddy, hindi mo dapat palampasin ang pagkakataong ito, isa siyang porn stars, dalahin mo siya sa hotel at bigyan mo siya ng iyong pagkalalaki. Gusto ko siya, sagot ni Matthew. At magugustuhan mo pa rin siya kapag may nangyari sa inyo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon, baka pagsisihan mo ito. Lumabas si Matthew sa school building at sumakay sa kanyang sasakyan at umuwi. Malalim ang iniisip nito habang nagmamaneho. Ilang sandali nakarating na ito sa bahay. Pagpasok niya, nakita niya ito kasama ang kanyang mama na tumatawa. Nakita kitang nakahubad, wika ni Daniel. Saan, sagot ni Matthew. Huwag kang mag-alala, 2 years old ka pa lang dito anak, sagot ng kanyang mama. Ano ang ginagawa mo dito, tanong ni Matthew. Nagpunta lang ako para bumati. Pinagmamasdan ito ni Matthew na tumatawa, biglang napalitan ito ng ungol, paulit-ulit na ungol. Biglang dumating ang kanyang papa mula sa likuran at binati siya, anak, wika nito. Siya ay nagulat at hindi makapaniwala ang kanyang papa, okay ka lang. Lumapit ito kina Daniel at iniabot ang baso ng tubig. Inabot ito ni Daniel at nagpasalamat. Tumitig ito sa harapan at ibinaba ang zipper ng pantalon ng kanyang papa. Humawak ito sa puwet at inamoy ang harapan nito, nanlaki ang mga mata ni Matthew. Bumalik muli ang lahat sa normal. Nagtanong ang kanyang papa. Mag-aaral ka ba sa Los Angeles? Oo, pero may gagawin pa akong ibang mga bagay, sagot ni Daniel. Anong klaseng mga bagay, tanong ng mama ni Matthew. Tumingin si Daniel at sinabi, ipapakita ko sa iyo. Nagtanggal ito ng damit at sinimulang halikan ang kanyang mama, sa labi, sa leeg, sa dibdib. Hindi na kinaya ni Matthew at napasigaw ito ng malakas. Pinaglalaroan siya ng kanyang isipan. Umakyat ito sa kanyang kwarto, at sumunod si Daniel. Lumapit ito at hinawakan ang kanyang kamay at nagtanong. Ano ang pwede kong gawin upang maging komportable ka? Sa palagay ko ay medyo maayos na ako ngayon. Talaga, pwede tayong umalis sa susunod na gabi, wika ni Daniel. Hindi aalis na tayo ngayong gabi, sagot ni Matthew. Sigurado ka, tanong ni Daniel. Lumabas sila at sumakay sa sasakyan. Habang nasa loob ng sasakyan, naaalala niya ang mga ipinayo ng kanyang kaibigan. Habang nagmamaneho, inilabas ni Matthew ang alak at ibinigay kay Daniel. Nang makita ito ni Daniel, susubukan mo ba akong lasingin? Tanong nito. Hindi, ang akala ko ay gusto mo mag-ugip, paliwanag ni Matthew. Inulit ito ni Daniel, mag-ugap. Ang huling importante ay hawakan mo ang kanyang mukha. Pag-alala sa mga ipinayo ni Eli. Huminto sila sa gilid at hinimas ng bahagya ang gilid ng mukha ni Daniel. Napangiti lang ito. Ano ang gagawin natin dito, nakangiting tanong ni Daniel. Magsasaya, sagot ni Matthew. Nag-iba ang aura ni Daniel at seryoso ang mukha. Tingnan mo iyon, wika ni Matthew. Gumingon si Daniel sa itinuro ni Matthew, at nakita ang isang malaking karatulang may nakasulat na hotel. Sige, sagot ni Daniel at pumasok sila sa hotel. Nang makarating sa loob, habang naglalakas ng loob si Matthew, si Daniel ay nahigin na sa kama, prangka na sinabi nito. Gusto mo ba akong tikman? Halika, lumapit ka dito. Ano ang iniisip mo, tanong ni Matthew. Ikaw, ano ang iniisip mo, sagot ni Daniel. Hindi ko alam, sagot ni Matthew. Tumayo si Daniel at nagtanggol ng damit. Inaakit si Matthew. Si Matthew ay nakatayo lang. Si Daniel ay bumalik muli sa kama. Gaano mo ako kagusto? Tanong nito. Bakit mo ginagawa ito, tanong ni Matthew. Ang ano, sagot ni Daniel. Ito, wika ni Matthew. Di ba ito ang gusto mo? Isang porn star sa mumurahing kwarto. Napatahimik si Matthew. Seryosong umupo si Daniel at sinabi, ganito ba kababa ang tingin mo sa akin? Umalis sila ng hotel. Sa labas, humahabol si Matthew at humingi ng sorry kay Daniel. Kung hulaan ko may nagbigay sa iyo ng tape, at inisip mo na ano ang ginagawa niya upang mabuhay, tama ako diba, wika ni Daniel. Sinabi niya sa akin na gawin ko ito, ngayon isa itong matandang tugon, sagot ni Daniel. Bakit hindi mo ito sinabi sa akin? Tanong ni Matthew. Dahil ayaw ko, dahil gusto ko ang paraan kung paano mo ako tingnan. Mayroon ka bang kahit anong idea, hindi na nito ipinagpatuloy ang sasabihin. Lumuluha na ito. At sinabi kalimutan muna, at tumalikod upang umalis. Tinawag ito ni Matthew pero pinagsalitaan siya nito ng hindi maganda.
Naiinis si Matthew sa sarili kung bakit niya ito nagawa. Nagdaan ng ilang araw. Naging malungkot ang araw ni Matthew habang kasama ang mga kaibigan. Isang araw nagpasya siya na pumunta kay Daniel. Pumatok siya, binuksan ito ni Daniel. Wala nang patumpik-tumpik pa. "Hello, isa akong tanga, nakita ko iyong tape, at medyo nasiraan ako. Pwede ba akong pumasok?" tanong ni Matthew, pero tuloy-tuloy na ito sa loob. "Pasensya na, marami lang akong isipin, alam mo na tungkol sa scholarship para akong masisiraan. Pero hindi ko na ito iniisip. Ngayon ikaw na lang ang inaalala ko, ang gusto ko ay bumalik muli sa normal ang sitwasyon. Isa itong magandang lugar na pinasok mo, buddy." Wika ng isang lalaki na lumabas sa kusina. Hindi alam ni Matthew ang gagawin, tumingin ito kay Daniel at sa lalaki ng salitan. Pinagmamasdan niya ang katamtamang gulang na lalaki. Biglang nagsalita si Daniel. "Pwede ba natin itong pag-usapan sa susunod?" balisa nitong sabi. Mabilis na lumabas ng pinto si Matthew. Tumayo lang ito sa labas at hindi mapakali. Bumalik uli ito upang pumasok, pero lumabas na ang lalaki at nagsuot ng jacket habang nakangiti. "Gusto ko iyon, bata." "Ano iyon?" tanong ni Matthew. "Yung mga sinabi mo sa loob," wika ng lalaki. "Maraming salamat," sagot ni Matthew. "Ako nga pala si Kel," wika ng lalaki habang iniaabot ang kamay. "Matthew," sagot niya. Umupo uli ito sa hagdan, at nagtanong, "So, kaibigan mo si Daniel?" "Oo, namamasyal kami." Biglang lumabas si Daniel. "Tingnan mo ang inyong sarili, para kang isang apoy sa bundok," puri ng lalaki. "Aalis na ba tayo?" tanong ni Daniel. "Sasama ka ba sa aming?" tanong ni Kel kay Matthew. "Saan kayo pupunta?" curious na sagot ni Matthew. "Hindi siya pwede, may pasok siya sa paaralan bukas," singit ni Daniel. "Hindi, okay lang ako. Saan tayo pupunta?" Ilang oras ang lumipas, dumating sila sa Corn Beer House. Pumasok silang tatlo, at nanlaki ang mata ni Matthew. Sa paligid maraming nagsasayaw na naka-topless, ang iba naman ay tibak lang. Naupo sila sa isang lamesa, lumapit ang waitress at nagtanong ng kanilang order. Sumagot ang lalaki, 2 Scotch rocks at sabay turo kay Matthew. "Gawin mo ng 3, hindi isang iced tea na lang." "Anong grade mo na?" tanong ni Kel. "Isa akong senior, graduating na ako," sagot niya. "Congratulations." "Ano ang susunod?" wika ni Kel. "Georgetown, umaasa ako." "Si Matthew ang president," singit ni Daniel. "Magaling binata," puri ni Kel. "Paano kayo nagkakilalang dalawa?" tanong ni Matthew. "Tama, paano nga ba tayo nagkakilala?" tanong ni Kel kay Daniel. "Palagi tayong magkasama magtrabaho," sagot ni Daniel. "So isa kang actor?" tanong ni Matthew. Hindi maliin itong sabi. "Isa akong producer, pero si Daniel at ako ay lumalabas din." "Aalis lang ako sandali," wika ni producer Kel. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong ni Matthew. "Mag-usap?" sagot ni Daniel. "Sa palagay ko ay hindi ito ang tamang lugar." "Bakit, ano ang problema dito?" tanong ni Daniel. "Wala naman, isa ito sa paborito ko," sagot ni Matthew. Nakabalik na si Kel, umupo at nagtabako. "Bigyan mo rin ako ng isa," request ni Matthew. Binigyan siya ng isa. Kinuha niya at sisindihan. Tumingin si Daniel at sinabi, "Ano ang ginagawa mo?" "Bakit?" sagot ni Matthew. Napayuko na lang si Daniel. Tinutulungan siya ni Kel sa pagsindi ng tabako. Hinisit ito ni Matthew. Tumayo si Daniel, tumayo rin si Matthew at nagtanong, "Saan ka pupunta?" "Sa bathroom," sagot nito. "Okay lang ba?" sagot ni Daniel. Umupo uli si Matthew. "Malakas ang tama mo sa kanya, ngayon alam ko na. Maniwala ka sa akin, kabig-habigo ni talaga siya. Sa palagay ko ay kailangan mo ng mas matanda sa iyo," wika ni Kel. "Akin na siya," sagot ni Matthew. "Ang ibig kong sabihin ay dumanas ka ng matalino. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala sa iyo," paliwanag ni Kel. "Lagot, nandito si Mr. Peterson, kaibigan siya ng papa ko." "Talaga?" sagot nito. Tinawag ito ni Kel. "Peterson," sigaw nito. "Ano ang ginagawa mo?" tanong ni Matthew at tumalikod upang magtago. Hinahanap ni Peterson ang tumatawag sa kanya. Lumingon-lingon ito sa paligid, at nakita si Kel. "Ikaw nga, halika dito. Kilala ba kita?" tanong ng matanda. "Anong problema mo? Kilala mo ang kaibigan ko na narito." Tinapik si Matthew, at walang nagawa kundi napatingin. Nagulat ang matanda. Peterson, ito ang unang beses ni Matthew. Bakit hindi mo siya ibili ng stripper? Ilang sandali si Peterson ang kaibigan ng kanyang papa.
At siya ay magkatabing nakaupo, at may tig-isang babae na nakakandong sa kanila, at tibak lang ang suot, gumigiling ito habang nakakandong sa kanila. So kamusta ang scholarship mo? Tanong ni Mr. Peterson, may malaking hapunan sa Huwebes, sagot ni Matthew. So tungkol saan ang scholarship? Tanong ni Mr. Peterson, habang niro-romansa siya ng stripper. Ganon din si Matthew. Nag-usap sila habang ang dalawang babae ay gumigiling na tibak lang ang suot. Kinaumagahan naglalakad silang tatlo na magkakaibigan. Nakita ni Matthew si Producer Kel, na may kausap na tatlong babae. Lumapit si Matthew, at ang mga kaibigan nito. Mga miss, iniisip ko na kayo ay talagang mga super hot. 18 na kayo, tama, akong 18 na, ako ilang buwan pa, sagot ng isa. May experience na ba kayo sa photoshoots? Meron na, sagot ng isa. Siya nga pala, kilala niyo ba si Matthew? Nang makita niya na papalapit ito. Kasama ko siyang lumabas sa bar kagabi. Nag-appear ang kanilang kamao, tinapik si Eli sa likod. Matthew, hindi mo sinabi sa akin na may mga seryosong magaganda dito sa iyong paaralan, pambabole ng producer. Ang mga babae naman ay tumatawa at mukhang nauuto. Nagpatuloy pa ang producer. Alam niyo ba kung sino ang may killer bud? Tinapik ang likod ni Klitz, itong lalaki na ito, ano ang pinagsasabi mo? Wika ni Klitz. Sige na, mayroon ka ba? Wika ng mga babae. Ipinakita ni Kel ang plastic ng marijuana. Sinubukan hawakan ito ng mga babae, pero mabilis na itinago ito ng producer. Aalis na kami, wika nito. Saan kayo pupunta? Tanong ng mga babae, gusto nyo bang mamasyal kasama kami? Hindi nyo ba kami kukuhaan ng larawan? Sumakay na kayo, wika nito sa mga kaibigan ni Matthew. Tandaan nyo, palagi ninyong huwag ibibigay ang kanilang gusto. Nang makasakay na sila, biglang dumating ang sasakyan ni Hunter kasama ang grupo, nagkatinginan ang mga ito. Pinagmamasdan ito ni Kel. Mukhang may mga talent dito na kahit walang dala ay nakakakuha ng babae, parang isang football game na kailangan umiskor. Para itong isang biyaya hindi nila makontrol. Paliwanag ni Kel. So, ano ang gagawin natin? Tanong ni Kel. Nagpunta sila sa financial department. Hindi mo na kailangan sumama pa sa akin, wika ni Matthew. Okay lang, sagot ni Kel. So $25,000 ang total deposit, ikaw lang ang nagpar-amin nito, congratulations. Talagang matalino ba si Samyong katulad ng kanilang sinasabi? Tinuruan niya ang kanyang sarili ng calculus nang hindi gumagamit ng textbook. Sino ang maliit na baliw na ito? Sagot ni Kel. Jenny, siya ang aking student advisor. Oh, ikaw ba si Mr. Salinger? Tanong ni Jenny. Nandito ako upang siguraduhin ang lahat. Wow, gusto ko ang hikaw mo, pambabole ni Kel. Maraming salamat, wika ni Jenny. Talagang binuo mo ang mga kulay mo, dagdag na pambabole ni David. Okay, kailangan na namin umalis, maraming salamat, Jenny. Nagsasalita si Matthew pero wala siyang kausap, naiwan pa si Kel at patuloy na nambabola. Ang lalaking ito ay hindi kapanipaniwala sa isip ni Matthew. Isang araw paglabas ni Matthew ng bahay ay nakita niya na aalis si Daniel at maraming dalang mga bag. Tumakbo si Matthew palapit dito. Saan kayo pupunta? Tanong niya. Sa Las Vegas, kailangan namin pumunta sa convention para sa press at mga fans. Kailan ka babalik? Tanong ni Matthew. Hindi ako bagay dito. Ano ang ibig mong sabihin? Paano tayo makakapagsimula? Tanong ni Matthew. Ito ang pagkatao ko. Malungkot na sumakay sa sasakyan si Daniel at nagkatinginan na lang sila ni Matthew. Pinagmamasdan ni Matthew ang sasakyan habang lumalayo. Sa isang cafeteria nag-uusap ang tatlong magkakaibigan. Wika ni Klitz, buddy, hindi mo ito kasalanan. Kasalanan ko ito, wika ni Matthew. Paliwanag ni Klitz, Matthew, ang punto dito ay nagdesisyon siya, at wala ka nang magagawa dito. Tumahimik si Matthew at nag-isip sandali. Meron, wika niya, at tumingin ang dalawa nitong kaibigan. Kinagabihan isang sasakyan ang umaandar ng mabilis. Si Matthew ay nagpaalam sa kanyang papa na baka gabihin ang gusto, ganoon din si Klitz, habang si Eli naman ay masaya at sobrang excited na nagmamaneho. Gusto ko makakita ng maraming hot babe. Habang umaandar ang sasakyan, nag-iiba ang paligid, dumarami ang ilaw at malalaking billboard. Papasok ang grupo sa Las Vegas. Pumasok sila sa Adult Center Cinema. Hindi may pinta ang mukha ni Eli sa saya.
Habang naglalakad sa loob, maraming tao at karamihan ay may edad na, at sila lang ang mga high school. Nang makalabas sa pasilyo may mga babaeng sumasayaw sa entablado ng grupo-grupo. Nagkalat ang pornstar sa paligid kasama ang iba nilang producer. Si Klitz ay nabangga at halos mabaalya dahil sa mga malalaking mama. Si Eli naman ay panaykuha ng video. May kanya-kanyang entablado at may mga nagsasayaw o nagpapakuha ng larawan ng mga pornstar. Biglang hinawakan ang damit ni Eli ng malaking lalaki. Isa itong bouncer. Bawal ang pagkuha ng larawan dito o video, wika ng bouncer. Hindi isa akong high school para ito sa aming report sa klase, para sa aming yearbook, sumpaman, natatarantang sagot ni Eli. Binitawan din siya ng bouncer. Ngumiti si Eli at naging komportable muli. Naglakad-lakad pa sila. Hanggang nakita ang malaking poster sa itaas ng entablado. Nasabi na lang ni Klitz, siya ba iyan, natulala sila dito. Ibig sabihin nandoon si Daniel sa entablado. Natanong na ito ni Matthew, at nagpaalam sa mga kaibigan. Sandali lang guys, wika nito. Nagpunta ito at sumingit sa mga tao, at tinatawag si Daniel. Nang makalapit, tinawag uli ito ni Matthew, narinig naman siya. Napatingin at nagulat si Daniel. Huminto sandali si Daniel at napatingin sa kanya, pero lumipat ito ng pwesto. Lumipat din si Matthew. Nagpunta ako upang humingi ng tawad. Pakiramdam ko kasalanan ko ito lahat. Kahit naririnig, hindi siya pinapansin ni Daniel. Nagpapatuloy lang ito sa pagmumodel na naka two-piece at sa ibabang parte ay net jeans lang. Pwede bang kahit papaano ay tingnan mo ako? Tumingin si Daniel. Ikaw ang pinaka-the best na nangyari sa buhay ko, wika ni Matthew. Lumapit ang isang modelo na kasama ni Daniel at sinabi. Napaka-sweet niya, habang nakatingin kay Daniel. Tumingin si Daniel kay Matthew at nawala sa focus. Mabilis itong bumaba sa entablado. Binati ng lalaking katabi ni Matthew ang kanyang ginawa sa pamamagitan ng pang-asar. Sinundan ito ni Matthew habang tinatawag. Tigilan mo na ako, wika ni Daniel habang mabilis na naglalakad. Biglang may tumawag dito. Isang lalaki na may dalawang kasama na bodyguard. Tingnan mo ang sarili mo, talagang hindi ka kapani-paniwala. At nagbeso-beso sila. Dumating na si Matthew at pinanood lang sila. Magsisimula ka sa labas at alam ng lahat, ang dapat malaman. Kamusta ang producer mo na si Kel? Tanong ng lalaki. Okay lang, sagot ni Daniel. Okay lang, wika ng lalaki. Daniel, ano ang dapat nating malaman? Alam natin na dapat kasama mo ako sa pinakataas kung saan ang mga buhok ay maayos. Dumating si Kel, pinupuri si Tan. Kel, ano ang masasabi mo? Tanong ng lalaking si Tan. Nagsalita si Kel ng hindi maganda. Puro malalaking salita, wika ng lalaki sabay tawa. Dagdag pa nito, Daniel, para sa kinabukasan, sabay umalis kasama ang dalawang bodyguard. Anong ibig sabihin noon? Tanong ni Kel. Wala, sagot ni Daniel. Nakita ni Kel si Matthew, at tinanong. Matthew, ano ang ginagawa mo dito? Kel, walang samaan ng loob, pero sa palagay ko ay ayaw na ni Daniel dito. Tumingin si Daniel kay Kel, bago lumapit kay Matthew, at sinabi. Matthew, pakiusap, umuwi ka na. Naglakad palayo si Daniel at iniwan silang dalawa. Tinawag ito ng kanyang producer na si Kel, ngunit patuloy lang ito sa paglalakad palayo. Pasensya ka namin, wika ni Kel kay Matthew. Niyaya ni Kel si Matthew. Pumasok sila sa isang storage room. Bakit? Tanong ni Matthew. Tumigil ka na sa ginagawa mo, hindi na ito nakakatuwa, at huwag munang ubusin ang pasensya ko, paliwanag ni Kel. Akala ko ba magkaibigan tayo? Sagot ni Matthew. Bigla siyang itinulak ng malakas ni Kel. Nagulat si Matthew. Ang magkaibigan, ay hindi na nanagasan ng negosyo ng kanyang kaibigan. At ito ang negosyo ko. Ano ang gagawin mo? Tama ka tulad ng iniisip ko. At umalis na si Kel. Bago lumabas ng pinto, sinabi pa nito, lumayo ka na sa kanya. Si Matthew ay lumabas na rin ng storage na malalim ang isipin. Habang naglalakad kasama ang dalawang kaibigan, sinabi ni Eli na 2:00 na ng umaga, paano ang scholarship dinner bukas? Pasensya na pero kailangan ko itong gawin. Pumasok sila sa pulang kortina, marami dito ang magkakapareha. Siya nga pala, pag nagkagulo magkalas-kalas tayo, wika ni Matthew.
Nagtanong si Eli kay Klitz. Naglakad si Matthew sa private room kung saan may mga naghahalikan at higit pa. Ito ang room kung saan na-take out na ang mga babae. Naiwan na nakaupo si Eli at Klitz. May dumaan na porn star, binati ito ni Klitz. Hi, wika nito ngunit hindi siya pinansin, at nakasimangot na lang. Buddy, pangit ba ako, tanong ni Klitz kay Eli. Ano, syempre hindi, sagot ni Eli. Relax ka lang, payo pa nito. Pangit ako, alam ko, wika ni Klitz. Isang porn star ang umupo sa bangko sa harapan nila, at nagtanong, ano ang pinagkakaabalahan nyo guys? Isa akong kakatwa, sagot ni Klitz. Tinapik ito ni Eli. Hindi, kami ay director. Talaga, gusto nyo ba akong gamitin sa inyong mga palabas pag volunteer ng babae? Sige, gagamitin ka namin. Gagawin ko sa iyo ang mga bagay na hindi ko ginagawa sa bukid, wika ni Klitz. Ano ang sinabi mo, wika ng malaking bouncer sa kanilang likuran na narinig ang sinabi ni Klitz. Umawat ang babae, honey, sila ay direktor at gusto nila akong gamitin sa palabas. Guys, siya ang boyfriend ko. Binati nila ito. Mga buddy, gamitin nyo ang aking girlfriend, siya ay napakahusay, wika ng bouncer na boyfriend. Tama, magaling ako, pagsang-ayon ng babae. Gusto nyo ba siyang subukan ngayon? Biglang nasamid si Klitz. Sige na, at least pakiramdaman nyo ang kanyang dibdib pagpupumilit ng boyfriend nito. Okay lang ako, sagot ni Eli. Si Klitz ay naglakas ng loob, nagunat ito at pinatunog ang mga daliri. Biglang napatingin si Eli sa gulat. Ang babae ay iminuso ang dibdib, habang si Klitz ay tensyonado at nakapikit. Nilamas-lamas ito ni Klitz habang nakapikit at feel na feel. Dumating ang supervisor bouncer, at tinanong kung ano ang ginagawa nila sa kasamahan niyang bouncer. Ipinakilala niya ito bilang direktor, sila ay gustong gamitin ang girlfriend ko. Tanga, mga estudyante lang yan, sagot ng supervisor bouncer. Napatingin ang malaking bouncer at bigla silang dinakma. Umilag sila at nagpatihulog sa likod ng sofa, at mabilis na tumakbo. Galit silang hinabol ng bouncer. Na-corner sila at napilitang tumalon sa railings, nauna si Eli at napilitan si Klitz. Tumalon din ang bouncer, pero hindi ito kinaya ng lamesa, at bumulagta. Nadaanan nila si Matthew at sinabihan na oras na para umalis. At nagpatuloy ang dalawa. Sa pagtakbo, si Matthew ay napatingin na lang. Pero hindi pa siya pwede umalis. Kahit kanina niya pa nakita si Daniel ay pinagmasdan lang niya ito. Pero ngayon siya ay lumapit at sinabi, gusto kong malaman mo, nakilala talaga kita, at mas higit ka pa dito, sabay abot ng papel sa kamay ni Daniel. Mga ilang segundo rin silang nagtinginan, tumingin si Matthew kay Kel, at narinig ni Kel ang mga sinabi ni Matthew. Nakatitig lang si Kel. Si Daniel ay binuksan ang papel at nakita ang isang mukha na may mahabang buhok at makapal na lipstick. Ito ang larawan na kanyang iginuhit sa coffee shop ng gabing nagkakilala sila. Malungkot si Daniel at makinang ang mga mata. Umalis na si Matthew. Umuwi na ang grupo nila at si Matthew ang nagmaneho. Ilang oras lang ay umaga na. 6:30, nakaupo si Matthew, hawak ang note para sa kanyang talumpati na sasabihin. May kumatok sa kanyang kwarto. Bakit, sagot niya, biglang bumukas ang pinto. Lumingon siya, at nakita ang magandang si Daniel. Nagayway nito ang susi, at sinabi, kailangan mo bang makisakay patungo sa eskwela? Ngumiti si Matthew. Sa eskwelahan. Nag-usap sila ni Daniel. Ngayon ay pwede mo nang gawin kung ano man ang gusto mo, wika ni Matthew. Bakit lubusan kang naniniwala sa akin? Tanong ni Daniel. Siguro ay tanga ako, sagot ni Matthew. Nagring na ang bell at nagsimulang pumasok ang mga estudyante. Tumalik si Matthew kay Daniel. Good luck mamayang gabi, wika ni Daniel. Maraming salamat, sagot ni Matthew at tumalikod na. Si Daniel ay kumagat sa labi, habang pinagmamasdan si Matthew. Lumingon muli si Matthew, at nakita si Daniel na nakatingin pa rin sa kanya. Bumalik siya at sinabi, pwede ka bang sumama sa akin sa prom? Ano sa palagay mo, wika ni Matthew. Ngumiti si Daniel at kumagat sa labi. Sige, masaya ako. Sa loob ng paaralan, habang nagle-lecture ang professor, si Matthew ay hawak ang kanyang speech. Lumapit si Eli at nagtanong, iyan ba ang sasabihin mo? Oo, sagot ni Matthew. Handa ka ba mamayang gabi? Tanong muli ni Eli.
Huwag kang mag-alala, magiging magaling ka, wika ni Klitz. Kailangan, sagot ni Matthew. Habang pinagmamasdan ng iba na hawak din ang kanilang speech, napatingin si Matthew sa wall clock na nakasabit, at sa ibaba ay isang string, at nakita si Kel na galit. Binuksan nito ang pinto at pumasok. Loko-loko ka, dahil sa iyo, umayaw na siya sa paggawa ng palabas. Mabilis na lumapit ang producer ni Daniel kay Matthew. Matutulungan ba kita, wika ng professor? Sumenyos lang si Kel at tumigil na ang professor. Tumayo ka, wika nito kay Matthew. Okay, sagot ni Matthew. Tumingin din ito kay Klitz, at nang magtama ang paningin nila, napayuko lang ito. Binitbit si Matthew palabas sa room, at bago isara, sinabi nito, manatili kayo dito, at sinara ang pinto. Lumabas sila ng building. Habang naglalakad, pinaliwanag ni Matthew na, ito ang pinakamahalagang oras sa kanya, kailangan niyang makabalik ng 6:00 mamaya. Sa labas, ang grupo ni Hunter ay nakaupo sa sasakyan ni Kel, at sinabi, mga pre, nandito na siya. Kukursunadahin nila ito. Pagdating sa sasakyan, masarap ba umupo dyan, tanong ni Kel. Kinuha ang isang lalaki at hinagis na takot ang dalawa, at tumakbo palayo, sinabihan si Matthew na sumakay. Mabilis na umaandar ang sasakyan at nagtungo sa highway. Saan tayo pupunta, tanong ni Matthew. Akala ko ay okay ka, sinubukan ko na maging kaibigan mo, at ano ang ginawa mo sa akin, tinridor mo ako. Hindi ko ginawa sa iyo iyon, wika ni Matthew. Hindi siya nagpakita ngayon upang gumawa ng film, dahil sa mga sinabi mo. Ngayon ay nawalan ako ng 30 grand. Isipin mo, kailangan niya akong bayaran. Wala akong ganoong pera, edi yung mga kaibigan mo, wala silang ganoon pera. Kel, ganito ang gawin natin, maghahanap siya ng trabaho at huhulugan kanya, ito na lang ang ating payment plan, suggest ni Matthew. Talagang nag-aalala ka sa kanya, sagot ni Kel. Oo. Sige, kung susunod ako sa payment plan na sinasabi mo, kailangan ko ng matibay na panghahawakan. Katulad ng ano, tanong ni Matthew. Tumitig ang producer ni Daniel at sinabi, isang blowjob. Sinasabi ko sa iyo, hindi na niya iyon gagawin muli. Sino nagsabi na siya? Tama ka, wala na tayo sa isang kahon. Gaano kalayo ang kaya mong ibigay para sa kanya, at ibinaba na nito ang kanyang zipper. Habang kinakabahan si Matthew at natahimik, biglang tumawa si Kel at sinabi na nagbibiro lang ako. Tumawa ito ng tumawa. Mukha ba akong bakla sa iyo, talagang nag-aalala ka sa kanya? Habang nakatawa si Matthew at nakahinga ng maluwang, biglang sinuntok siya nito, 1, 2, 3, 4, at sinampal ng paulit-ulit. Si Matthew ay napakover na lang sa kanyang ulo. Gusto mo maging isang president, sasabihin ko sa iyo ang unang rule. Alamin mo kung ang juice ay dapat bang pigain. Ang ibig sabihin nito ay hindi mo dapat agawin ang babae ko kung hindi mo tanggap ang mga posibleng mangyari. Okay, I'm sorry, wika ng producer. At iniabot ang tabletes, kinuha ito ni Matthew at kinain. Pasensya na, wika uli ni Kel. Okay, hindi ako magiging hadlang sa inyo at alam kong mahal ka niya, at hahayaan ko kayo. Pero may kailangan kang gawin para sa akin. Naalala mo ba si Hugo, yung lalaki sa convention? Dati ko siyang partner. Isang araw nagkaroon ako ng idea, na gumawa ng real-world adult, at sinabi ko ang lahat sa kanya. Sinabi niya na pag-iisipan niya ito. Alam mo ba ang ginawa niya? Kinuha ang pinaka-the best kong babae, nagtayo ng kumpanya at ginawa ang aking idea. At ang lalaking iyon ay kumikita na ng $1 million. Iyon ang pera na nagpapaasar sa akin. Ang iniisip ng lahat, si Hugo ay matalino. Pumasok sila sa isang villa, nagreklamo si Matthew. Seryoso ako, hindi ko kayang gawin ito. Huwag kang tanga, walang tao dito. Nagpatuloy lang sila sa magarang hardin. Bakit gusto mo ang bagay na ito? Dahil sa akin ito, kuhain mo lang at umalis ka na. Kailangan kong makarating sa isang hapunan at ilang oras na lang. Ang buong buhay ko ay nakadepende dito. Gusto mo akong umalis sa buhay ni Daniel? Oo, sagot ni Matthew. Kung gayon, gawin na natin, wika ni Kel. Minsan sa buhay ng tao, kung gusto mo gumawa ng mabuti, kailangan mong gumawa ng masama. Oo, pero papasok tayo at magnanakaw, paliwanag ni Matthew. Ito ay politika at tinapik si Matthew. Binuksan nila ang pinto at pumasok, pagkatapos nito ay okay na tayo, wika ni Kel.
Nagpunta sila sa magkabilang direksyon, nang wala na si Matthew, mabilis na bumalik palabas si Kel at nagtanggal ng guwantes. Si Matthew ay nasa loob at patuloy na may hinahanap. Sa labas nag-report si Kel ng pagnanakaw sa pulis. Si Matthew ay nagpatuloy sa loob at nakita ang isang lalaki na tulog, nagpatuloy pa rin ito, hanggang makita ang kanyang pakay. Ang mamahaling trophy na dildo. Kinuha niya ito ngunit nagsalita ang ibon, at nakita ang lalaking tulog na kanyang nadaanan na ngayon ay gising na. Inutusan niya ang ibon na habulin si Matthew. Habang tumatakbo nakita ni Matthew ang sasakyan ni Kel na umaalis at nag-dirty finger sa kanya. Narinig na rin niya ang wangwang ng pulis. At mabilis na nagtago. Inilabas ang kanyang cellphone at tumawag sa kanyang mga kaibigan. Nasundo si Matthew ng kaibigan at sa loob ng sasakyan, tinanong siya ng mga ito. Anong oras ang umpisa? 6 sagot ni Matthew, sabay tanong anong oras na. 6:30 sagot ng kaibigan. Napailing na lang si Matthew. Sabi ni Klitz huwag kang mag-alala makakahabol tayo, at biglang hinimas ang mukha, anong ginagawa mo buddy? Hindi ko alam at tumatawa ito at sinasabi ang sarap ng pakiramdam ko. Dumating sila sa bahay at mabilis na tumatakbo si Daniel, nakita nito ang itsura ni Matthew. Nakangiti at kumakaway. Sa loob ng sasakyan inaasikaso ni Daniel si Matthew. Hindi ko alam ang pakiramdam ko ay weird wika ni Matthew. Huwag kang mag-alala ang ecstasy, ay hindi ganoon kasama. Nagulat ang dalawang kaibigan nito. Nagpanik si Matthew, anong gagawin ko mamamatay ba ako? Hindi okay lang yan sagot ni Klitz. Maraming salamat mahal na mahal kita Klitz wika nito, at weirdo ang mga ikinikilos, habang si Eli ay tumatawa lang. Pumasok sila sa hall. Sandali magpa-practice ako ng speech wika ni Matthew. Hindi tara na wika ni Daniel at binuksan ang pintuan. Biglang nagtinginan ang mga tao sa kanila. Tumingin ang speaker kay Matthew. Si Matthew ay kumaway lang at lutang. Habang naglalakad nakatingin ang lahat kay Matthew, kasama ang mga opisyal ng paaralan. Hinimas ni Matthew ang ulo ng nadaanan niyang lalaki. Lumapit ang matandang babae upang i-assist sila sa upuan. Tinapik niya ito at itinulak. Pumunta siya sa kanilang lamesa. Binati niya ang kanyang mga kalaban. Ryan kamusta bati niya, ano ang nangyari sa iyo sagot nito. Nina kamusta ka, okay lang ako at medyo kinakabahan. Medyo mapanukso ka ngayon at biglang hinalikan. Napapatawa na lang si Daniel dahil alam niya ang epekto ng ecstasy. Ang ipinainom ni Kel sa sasakyan kanina. Naglakad si Matthew na sa bag. Binabati kahit hindi kakilala. Nagsasayaw ito. Nakita rin siya ng principal at nagtanong. Matthew ano ang nangyayari sa iyo, na may naguguluhan na ekspresyon. Binati ito ni Matthew, umakbay na parang tropa lang. Nagtataka ang principal. Hinila ito ni Daniel at sinabi excuse us please. Anong nangyayari sa akin? Kontrolin mo ang iyong sarili, huminga ka ng malalim, wika ni Daniel. Ginawa ito ni Matthew pero pagkatapos ay tumawa lang. Wala nang nagawa si Daniel. Nagsalita ang unang kalaban sa scholarship. Si Susie ang hinalikan ni Matthew kanina. Marami akong natutunan sa aking teachers, pero ang aking best teachers palagi ay ang aking magulang. Isang babae na may 3 trabaho upang suportahan ako, simula pagkabata. Marami ang natouch at umiyak kasama na si Daniel. Tumingin ito kay Matthew na nakapikit lang at sinuntok niya sa inis. Nagsalita ang pangalawa, sinabi nito ang mga naihandang speech ni Matthew. Tumawa si Matthew ng malakas habang kumakain. Nagtinginan ang mga tao. At ng pagkakataon na niya. Sinabi niya na hindi ko kaya magsalita ng foreign languages, sabay tapon sa isang papel. Ang pangalawang papel ay sinabi na ni Ryan at itinapon niya muli. Alam niyo nakakatawa. Ilang linggo ako nag-practice sa aking sasabihin pero, alam niyo hayaan na natin ito, at itinapon ang lahat ng kanyang naihandang speech. Paghihimay sa ugali. Sa palagay ko ang paghihimay sa ugali ay tungkol sa isang bagay na ipinag-aalala mo ng husto. Isang espesyal na bagay na mas higit pa sa iyo kaysa sa buong mundo. At kapag natagpuan mo siya ipaglalaban mo, ibubuwis mo ang lahat, ilalagay mo siya sa pinakauna, sa kinabukasan, sa buhay mo. Siguro ang mga bagay na ginamit mo ay hindi malinis pero hindi na ito magiging mahalaga. Dahil sa iyong puso, alam mo na ang Diyos, ay karapat dapat pigain, iyon ang paghihimay sa ugali.
Na-shock si Daniel sa speech ni Matthew, alam niya na siya ang tinutukoy nito, kaya napangiti siya. Nagpalakpakan ang mga tao at ang iba ay tumayo pa. Si Daniel ang pinakamasayang babae, at ngumiti. Parangal. Una gusto kong purihin ang mga candidates sa kanilang mga kahanga-hangang talumpati. Ang taon na ito ay isa sa pinakamahirap desisyonan. At kahit gusto namin kayong bigyan ng scholarship lahat, ay hindi namin kaya. Proud akong sabihin sa lahat ang nanalo ng scholarship program ngayong taon. Ang dalawang kamay ni Daniel ay magkayakap ng mahigpit. Congratulations Ryan Winger. Malungkot si Daniel. Ngunit pumalakpak pa rin ito, ganoon din si Matthew. Biglang naalala ni Matthew ang unang araw na siya ay naanyayahin sa scholarship program. Nakatingin si Matthew kay Ryan na umaakyat sa entablado, at iniisip na dapat siya ang naroon. Malungkot si Daniel na may pilit ng ngiti na tumingin kay Matthew. Kinaumagahan nagpunta si Matthew sa financial department, napansin na siya kaagad ni Jenny, at nagtanong. Ano ang nangyari sa iyo? Nadulas lang ako, sagot ni Matthew. Jenny, si Somyong ay darating na sa Lunes. Alam ko nakaka-excite, sagot nito. Gusto ko nang isarado ang account, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Jenny. Ang ibig kong sabihin ay kailangan ko nang isara ang account. Pero sarado na ito. Ano ang sinasabi mo? Ang iyong teacher ay nagpunta kahapon upang isara ang account. Sinong teacher? Tanong ni Matthew. Ang iyong student advisor na si Mr. Salinger, yung kasama mo noong isang araw. Biglang naalala ni Matthew si Kel. Sa kasalukuyan si Kel ay masayang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Nagtanong si Matthew, Jenny, hindi ka ba humingi ng ID o kahit ano? Hindi, sinabi mo na siya ay inyong student advisor. Jenny, saan ka pupunta? Tatawagan ko ang manager. Sandali, tigil ni Matthew. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Ang lalaking iyon ay hindi ko student advisor. Nanlaki ang mata ni Jenny. Alam ko na mali ako, wika ni Matthew. Ibabalik ko ang pera, sa ating dalawa lang muna ito. Maganda ang blouse mo, marami bang nabawas na timbang sa iyo? Sinubukan ang pambabole ni Kel. Nagalit ito sa biro niya. Sandali, habol ni Matthew. Jenny, sandali, isipin mo mabuti, kasalanan mo rin ito, hindi ka humingi ng ID o kahit ano, nakita rin kitang hinaharot siya. Huwag mo akong tinatokot, wika ni Jenny. Matatanggal ako at ang buong buhay ko ay tapos na. Ibabalik ko ang pera sa Lunes. Kapag hindi mo na ibalik ang pera sa Lunes, hindi ako nag-aalala matanggal, mas natatakot akong makulong. Si Matthew ay naguguluhan at balisa. At napatingin sa bank manager. Mabilis na tumakbo palabas si Matthew. Umuwi si Matthew sa pamamagitan ng pagtakbo at gabi na nakarating. Huminto siya sa tapat ng kanilang bahay. Habang nakatingin. Matthew, anong problema? Wika ng kanyang mama. Matthew, may gusto ka bang pag-usapan? Matthew, ano ba iyon? Echo ang mga salita na kanyang nai-imagine na sasabihin ng kanyang mga magulang. Dumiretso siya sa kasunod na bahay, ang bahay ni Daniel. Kumatok siya at bumukas ito. Si Daniel ay nakaputing satin na pantulog. Binati niya ito. Hi, wika niya. Pumasok ka, sagot nito. Yumakap siya kay Daniel at yumakap din ito. Habang magkayakap, nasabi ni Matthew, napasok ako sa isang malaking gulo. Niyakap lang ito ni Daniel. Umupo si Matthew sa sala at kumuha si Daniel ng maiinom at nang makabalik. Sinabi ni Matthew na hindi ako makapaniwala na iisipin ko ang tungkol dito. Niyakap lang muli ito ni Daniel at sinabi kung kailangan mo ang perang iyon sa Lunes. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ako papayag na madamay ka dito, wika ni Matthew. Gusto kong gawin ito, sagot ni Daniel. Bakit, pagtataka ni Matthew? Dahil sa talumpati mo. At masayang ngumiti si Daniel. Sa bahay ng kaibigan ni Matthew. Nagdabog si Eli. Hindi mo pa naririnig ang buong plano, paliwanag ni Matthew, hindi na mahalaga ito. Ang palabas ay magiging malaki, ito na ang magiging calling card ko. Tumingin ang dalawa kay Klitz, hindi huwag niyo akong isali dyan. Klitz, alam mo naman na hindi ako nagsasabi kung hindi ko talaga kailangan. Matthew, gusto kitang tulungan pero alam mo namang hindi pwede, matatanggol tayo. Tumigil ka at makinig, gawan mo ako ng pabor, tumingin ka sa amin mabuti. Alam mo ba kung ano tayong tatlo?
Ano tayo, tanong ni Klitz. Tayo ay tripod. Alam mo ba ang ibig sabihin noon, kapag sinipa ang isang paa natin babagsak tayo? Hindi na nakasagot si Klitz at hinalikan ito ni Eli, at sinabi, alam kung papayag ka. Sa paaralan dumating ang dalawang kaibigan ni Daniel na pornstar, at masayang sinalubong ito ni Daniel at nagbeso-beso sila. Masayang tumatakbo ang dalawa upang kuhain ang kanilang luggage. Si Daniel naman ay bumalik kay Matthew at hinalikan. Sa bahay ni Hugo ibinalik ni Matthew ang ninakaw niyang trophy na dildo. At nakipagkasundo. So kapag isinulong ko ba ito, makukuha ko ba ang 25 grand sa linggo? Sige, ako nang bahala kay Somyong. Dagdag pa nito, magkaroon kayo ng magandang prom. Sa bahay ni Daniel nagpunta silang tatlo na naka-attire at may dala na dalawang cameraman. Naka-video ang mga ito. Nag-doorbell si Matthew, at pinagbuksan ito ni Daniel, at siya ay namangha sa ganda nito. Lumabas din ang dalawang pornstar. Mga kasama sila ang magiging prom date ninyo, si April at Ferrari. Lady si Eli at Klitz. Kumuha ng maraming larawan ang mga ito na ayon sa instructions ni Eli. Lumapit ang mga magulang ni Matthew at nagtanong, Eli, sila ba ay mga babae sa inyong paaralan? Hindi, sa totoo lang Mrs. Kidman, sila ay mga pornstar. Ngumiti ang mag-asawang Kidman at kumuha na rin ng larawan. Dumating ang kanilang service. At sumakay patungo sa school. Sa loob ng sasakyan nakaupo ang mga ito ng tapatan. Unang nagsalita si Klitz at pinuri ang kanyang katapat, napakaganda mo. Totoo, honey, napakaganda mo. Nagpasalamat ito at naghalikan ang dalawang babae. Si Daniel ay napatingin at ang tatlo ay napatulala. Hindi nagtagal nakarating sila sa paaralan. Pumasok siya sa paaralan at dumiretso sa hall. Pagpasok sa asul na kortina, nagtinginan ang lahat. Lumapit ang school supervisor at nagtanong, para saan ang mga kamera? Para sa aming yearbook, sagot ni Matthew. Habang pagpasok nagkatinginan sina Matthew at Hunter. Lumapit si Eli, so ano ang plano, kuhain mo ang tatlong iyon bilang aktor. Sige, siguraduhin mo na kaya nilang umarte, wika ni Eli. Sige na at umalis ka na, wika ni Matthew. Ako nang bahala, ipakita mo na lang sa magandang babae na ito kung gaano kaganda ang gabi. Umalis na sila Eli at Klitz kasama ang dalawang pornstar. Hinarang sila pero nagpaliwanag sila ng maayos. Umupo si Matthew at Daniel sa lamesa, itinuro ni Daniel na susunod din ang tatlo. Binati si Matthew ng mga ito at sinabi kung pwede siyang makausap sandali. Kasama mo ang aking nobya. Sige, aalis muna ako, wika ni Daniel. Tumayo ito at hinalikan si Matthew na nakaupo. Naiinggit ang tatlong lalaki. Nang makaalis si Daniel, nagtanong na ang tatlong lalaki. Bakit, Pres, kung tanong ni Matthew? Sumagot ang isa dito sa pamamagitan ng tanong, ano ang meron sa mga babaeng iyon? Bakit, anong problema sa kanila, tanong ni Matthew. Sila ba ay pornstar? Oo, bakit naging masaya ang tatlong lalaki? Medyo pamilyar sila kaya alam ko. Pwede ba namin silang makilala? Pwede ba kayo maging movie actor? Tanong ni Matthew. Sumama ang tatlo sa kanya. Binabasa ang mga script habang naglalakad. Nang makarating sa kwarto, tinanong ni Klitz, sila ba ang mga movie actor? Dalawa lang sila, paano ako, buddy? Sorry bro, ang party ay puno na, sagot ni Matthew. Ito ang lalaki na nagpalabas sa kanya sa nagdaang party. Umalis na si Matthew at bumalik kay Daniel. Nagsayaw sila ng matagal. Habang nagsasayaw nagpasalamat si Daniel kay Matthew. Hinawakan ni Matthew ang magkabilang pisngi ni Daniel at hahalikan, ngunit hinawakan ni Daniel ang kamay nito at hinalikan at yumakap. Lumapit ang isang cameraman at sinabi kay Matthew na may problema. Nagpunta si Matthew sa kwarto at tinanong ang problema. Sumagot si Klitz, sabi mo malalakas ang lalaking ito. Nag-back out ang dalawang lalaki, pati na ang hindi pinapasok ni Matthew ay pinayagan na rin, ngunit nag-back out din ito. Ang lahat ay nagba-back out pagdating dito. Ang babaeng pornstar ay nakahubad at naghihintay ng partner. Kapag hindi nangyari ito, hindi ito bibilihin ni Hugo. Kailangan may gumawa nito. Bakit ka nakatingin sa akin? Di ba gusto mo dumali ng babae, ikaw na, wika ni Klitz. Hindi pwede, hindi ko kayang maging aktor at magdirektor ng sabay. E di ako na ang magdidirect, wika ni Klitz. Si Matthew ay nakatingin sa babaeng nakahiga at nag-isip mabuti, at nagpresenta.
Ako na ang gagawa wika nito, ako ang nakaisip at ako ang may kalat. Matthew, ang mukha mo ay makikita, isipin mo mabuti. Pumasok si Matthew sa changing room. Nag-bathrobe at nagtangle ng boxer. Lumabas ito ng room at naglakas loob na umupo sa kama kasama ang dalawang babae. Handa ka na, tanong ng babae, sige gawin na natin. Tuluyan ang nagtanggal ng bathrobe si Matthew at humiga. Hinagat ng babae ang kondom upang buksan, at nang isusuot na. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang school supervisor. Anong nangyayari dito? Sino ang in-charge? Galit na sigaw nito. Biglang dumulot si Matthew, parang nakikita na niya ang susunod na mangyayari. Huminga siya muli ng malalim at nagdesisyon na lumabas ng room. Nang binuksan na niya ang pinto, nakita niya ang kiss mark ni Daniel sa kanyang kamay. Naalala niya ang mukha nito habang gumuguhit ng larawan sa coffee shop, at masayang mukha nito habang nagmamaneho, ang pagpalakpak nito sa kanyang talumpati. Naisip niya ito mabuti. Lumabas siya ng room at nakabihis muli. Sinabi ni Eli, anong problema? Hindi ko kaya, sagot ni Matthew. Bakit, ano ang nangyari, tanong ni Eli. Biglang bumukas ang pinto. Dumating si Daniel, nakangiting tumingin si Matthew. Hindi ko alam, hindi na ito mahalaga. Tumingin si Clitz kay Daniel at kay Matthew, at nagpresenta. Sige, ako na ang gagawa. Clitz, huwag na, wika ni Matthew. Pero nagpumilit ito. Bakit, tanong ni Eli, dahil tayo ay tripod. Si Clitz ang pumalit at naupo kasama ang babae. Alam ko na hindi ito professional. Pero ikaw ay cute, seryoso ako, wika ng pornstar. Si Eli na nasa camera ay nagtanong, Clitz, ano ang pakiramdam mo? Excited na ako, umpisahan na natin, kinakabahan itong sabi. 5, 4, 3, 2, 1, action. Natapos ang filming. Natapos ang prompt at masayang lumabas ang grupo nila. Sumakay silang 6 sa mahabang limousine. Habang umaandar, masaya silang nagiinuman. Inihatid nila ang mga kasama. Naiwan si Daniel at Matthew sa sasakyan. Nagtanong muli si Daniel. Ano ang pinaka-nakakabaliw na nangyari sa iyo sa nakaraan? Hinalikan ni Matthew si Daniel, tinanggal ng marahan ang damit. Pumatong si Daniel at marahan na umindayog ng matagal. Nagsalo sila sa mahabang sasakyan. Kinaumagahan, nakatanggap ng tawag si Matthew mula kay Eli. Matthew, nawawala ang tape, may kumuha. Ano pagkabigla nito? Sa sala nakita niya ang kanyang mama at papa kasama ang principal at si Kel. Matthew, wika ng papa nito, may sasabihin daw sa iyong importante si Mr. Simon. Nakita ni Matthew na dala nito ang tape. Umupo si Matthew sa dulo. Sinabi ni Kel, pwede ko muna bang makausap si Matthew ng personal sandali? Tumayo ang lahat at naiwan sila. So, kamusta ang prompt, tanong nito. Alam mo na sa akin iyang tape. Ito ay ang aking idea, sagot ni Kel. Kailangan ko iyan. Sige, kuhain mo sa akin kung kaya mo, wika ni Kel. Ano na ang gagawin mo ngayon, dagdag nito. Wala akong gagawin. Si Hugo na ang partner ko, 50-50. Kaya baka pwedeng ibalik muna ang tape ko. Sumigaw ito pero ginawa niyang ubo, dahil baka marinig siya. Pero itinuloy niya ang pagmura dito sa mahinang boses. Kukuhain ko ang kalahati, wika ni Kel. Hindi, ang pera ay mapupunta kay Samyang, kapalit ng perang kinuha mo, at paano kung ayaw ko, wika ni Matthew. Ipinakita ni Kel ang tape at sinabi, it's showtime. Nagtitigan silang dalawa. Hindi na ako interesado, wika ni Matthew. Maaari ko ba kayong imbitahan manood? Wika ni Kel sa lahat. Matthew, bago ko simulan, may sasabihin ka ba? Pinindot ang play button at nagsimulang manood ang lahat. Hindi sila makapaniwala sa palabas tungkol ito sa sex education. Sumang-ayon ang principal dito. Masyado nang mapupusok ang mga kabataan. Kung ito na lang ang natatanging paraan ay makakabuti ito. Paano mo naisip ang mga ito, Matthew, tanong ng kanyang papa. Para itong isang regalo na hindi mo kayang kontrolin, sagot ni Matthew. Nakatingin na lang si Kel dito. Gumawa ng maraming kopya ng tape. Mabilis itong ipinakalat sa mga paaralan. Matthew Kidman, palagi kong aalalahanin, ang tatlong binti ng tripod. Hugo Posh, ang aking business partner. Isang regalo ang natanggap ni Kel. Ang Diyos ay sulit na pigain, napatawa na lang ito, at nasabi, ang binatang iyon. Sabay pumalakpak, okay, mag-shoot na tayo.
Kel, ang aking student advisor. Dumating si Somyong kasama si Hugo at sinalubong ni Matthew. Light calling card ang isa sa aking barkada. Litz, ang isa sa paa ng tripod. Ang sarili kong scholarship sa Georgetown. At syempre hindi ko makakalimutan ang babae sa kasunod na pintuan. Nakita ni Matthew si Daniel na naghihintay sa kanyang sasakyan at mabilis siyang tumakbo papunta dito, at hinalikan ng mariin. Wakas. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.